morning everyone. Today is December 13, 2015. We are celebrating the feast of St. Lucy, the patron of the CEU College of Optometry. Yes, happy feast day. So for today, happy feast day. So for today, I will be talking about a taste of pharmacology in optometry. So my topic is ocular lubricants, its importance in the practice of optometry. Sabi nga kanina, di ba, we are licensed optometrists. We have to take it our own. We have to be clinically good as well as hindi lang sa clinic, but also in the business aspect. As mentioned by my professor, si Ma'am. Si Ma'am Akla. Si Ma'am Akla, walang umupas ha. Ang ganda pa rin. Teacher ko siya. Teacher nga. Okay. Di ba walang niniwala sa teacher? Okay. So, the objectives of this talk for this morning, tatlo. Ang maganda kasi when we are attending seminars like this, ang nangyayari sa atin is a chance for us to review what we have learned in our college days. So, reviewing the lacrimal system. Then, for today, we will be dealing or gaining knowledge about the different ocular lubricants available in the market. And we have to incorporate these ocular lubricants in the practice of optometry. Sabi nga natin, bridging the gap eh. Kahit tayo 4-year graduate, ako 4-year graduate, but I am continually upgrading myself what is new. Diba? Kailangan we have to gain knowledge para hindi tayo nahuhuli. Ika nga, kahit matanda pa rin, may asim pa. So dapat ganyan tayo lagi. Okay, for the introduction. The world is aging. Hindi lang tayo tumatanda, yung buong mundo ay tumatanda. And World Health Organization statistics in 2010 sabi there are about 680 million aged 60 years old and above worldwide noong 2010. Minention ng World Health Organization. So, ina-assume by 2025, mag-i-increase yan sa 1.2 billion ang mga elderly. And 2 billion in 2050. Optometrists pa kaya tayo ng mga panahon na yun. Okay. So, at present, 2015 world population, paulit-ulit sa mga seminar ko, lagi ko sinasabi yung demographics na ito. Sa ngayon, we are about 7 billion people around the world. And out of these 7 billion people, 285 million are suffering from visual impairment. 35% belong to the younger age from 0 to 49 years old. And 65% belongs to the 50 years old and above. So, sa statistics na yan, napakarami nating pasyente. Kanina minention, ilan lang yung licensed optometrists. Ang license, 11,000. Pero ang practicing, nasa 5,000 lang. Napakaraming pasyente. Sa matatanda pa lang, 65% na. Now, kapag tumatanda tayo, we know that we are facing several geriatric problems. Like social problems. So, loneliness, dependency, ika-ika, kasi kaya kailangan bago lumabas, kailangan may kasama. Then, psychological problems. Andyan yung masyado tayong, manipis na o sensitive kapag tumatanda. Hindi ko lang alam kung totoo yun, ha? And, syempre, health problems, which includes yung impairment of special senses, particularly yung ating vision. So, next. So, this is a slide of the age-related changes in the eyes and adnexa. So, how many of you, ano yung ma-identify yung mga changes once we grow old? Wrinkles. Oh, eye bags, wrinkles. So, pati eyelids, kasama yan sa discussion natin. Nung panahon natin ng 4-year eye, ocular pathology, di ba? May eye bags. Ano ba nakikita nyo? Oo, drooping of the eyelids, pero hindi siya ptosis. Kapag matanda tayo, nagsasag yung ganito natin, ang tawag doon ay blepharochalasis. So ano pa? So dalawa na ha, may body eyelids, may blepharochalasis, ano pa? Okay, may arcosenilis. Ayan. Diba? Ayan ang arcosenilis natin. Diba? Yung grayish. May maraming pasyente pupunta sa atin na, ano sila, parang alarming sila, Dok, ano nangyari? Bakit may puti yung mata ko?
Diba? So, bilang optometrists, we have to explain them. Okay, next. So sabi natin, one of our objectives of this talk is to review ourselves about the lacrimal system functioning mechanism. We know that this lacrimal system is responsible not only for the production, hindi lang paggawa ng tears, but also for the distribution and elimination. So brief lang, so dito, the one producing the tears. By the action of blinking, kaya kailangan mag-blink, di ba? So that to spread the tears, and kailangan mag-exit din siya. Okay? So tear film. Where can we find our tear film? On top of our cornea. Kailangan laging moisten ng ating ocular surface. Ano ba functions? Bakit kailangan laging may luha sa mata natin? So it moistens the ocular surfaces. Ang ocular surface, hindi lang ang cornea, ha? It will include the conjunctiva. Yung mga nasa harapan, kailangan lagi siyang basa. Diba? Kasi kung hindi basa yan, magkakaroon ng maraming complaints ang ating patients. So, it will clean. Kaya may tears is to clean. Baka kasi syempre, ang environment natin sobrang alikabok na. Kailangan natin mag-bleed, ma-wash away kung ano man dumi na nandun sa ating mata. Meron din siyang bacteriostatic effect ang ating tears. Meron niyang lysozyme kung naalala pa natin. Isa sa composition ng tears is lysozyme para nga hindi tayo prone sa infection. And also, source of corneal nutrition. Healthy ang cornea because one of the reasons is the presence of the tears. So, ang ating tear film, ito ang ating PCTF, precorneal tear film. Okay. So, this is an example of a healthy tear film. Kung mapapansin nyo, no, kung sa chemistry yan, napakaraming structures, compositions involved. Kapag ka-dry ang ating eye, dahil konti ang ating tear film, mapapansin nyo, kumukonti rin yung compositions ng tear film natin. So, we have here, eto. Actually, hindi na natin isa-isahin. A tear film, a drop of tear will composed of the following mixtures that are needed by our ocular surfaces. Ngayon, and meron tayong tinatawag na dry eye symptoms. Common sa mga pasyente, lalo na sa mga geriatric patients, o may mga patients tayo sinasabi, Dok, bakit gano'n napapansin ko? Hindi sila nagpunta sa inyo dahil gusto nila magpa-eyeglasses. Nagpunta sila sa inyo, naniniwala sila, alam nyo ang sagot, ang solusyon sa kanilang tanong. Dok, bakit ang hapdi ng mata ko? Bakit ako nagluluha? Dok, bakit nagpunta ako sa opta? Sabi, ano daw ako, dry eye, pero luha ako ng luha. Di syempre para sa layman's term, luha ako ng luha, ang dami kong luha. Pero sabi ni opta, dry eye. We are, as optometrists, we know, we can explain to our patient, bakit tayo naging dry eye. So, yung mga symptoms ng dry eyes. So, asthenopia, it will cause headache sa isang pasyente. So, sa case history taking, tinatanong natin ang mga complaints. Tapos, another symptom is that feeling of breathiness. May parang buhangin sa mata ko. Tapos parang lagi siyang may buhangin. Wala naman ako sa buhanginan. Then, silaw ako. Paglabas ko pa lang, ay, kakasilaw. Ayaw ko nang lumabas, do. So, affected ang social problem ko. Ay, ang social life ko. Then, you will notice the presence of, parang may infection. Bakit laging ang pula ng mata ko? Wala naman akong sore eyes. And, feeling of dryness. So, ito yung mga common complaints ng pasyente natin na kapag ka ang pasyente natin ang narrate sa atin, magkakaroon ng tayo ng idea na, ay, si patient, bukod sa matanda na siya, I think meron siyang dry eye. So, we have to know, after ito yung mga symptoms presented by the patient, we have to know the factors causing dry eyes. Ano ba ang cause? Bakit ganito ang nararamdaman ni patient? It could be patient factors. Ano yung mga included under patient factors? Una, matanda ka na kasi. Kaya posibleng nararamdaman mo yun. Siyempre, pag tumatanda tayo, commonly, ang common term, natutuyo. So, natutuyo, ay, secretions ang tears, ay, kumonte ang tears, tumatanda na, medyo hindi na yummy. Totoo ba yun? Oy, hindi. Sabi, ako rin. Hindi, ah.
Tama ba yung mga estudyante ko? O, di ba? Okay. Para kaming mga wise, habang tumatanda, mas nagiging masarap. Okay. Next. Mas matanda ka na, babae ka pa. Patient, babae ka kasi, kaya meron kang dry eye. Siyempre, kasama hormonal imbalances and everything sa isang babae, tuyuan. Okay. And then, nasa menopausal stage ka na. At so, di ba, pagka nagnanalig si patient, ang dami mong ipinanig sa kanya. Matanda ka na, babae ka pa, menopausal ka na. Natural lang yan. Kung baka naman si patient natin ay magagayat ng pasyente, aalis na, di ba? Ang dami mong sinabi. Then, baka naman lagi kang nag-smoke. Then, or contact lens wearer ka. Kaya di ba sabi natin, hindi lang tayo basta mag-dispense ng contact lens. We have to take note, ano ba ang water content ng contact lens na to? Ano ba ang ating wearing modality for these patients? And yung lifestyle. Baka lagi ka nakatitig sa computer, iPad, iPhone, and everything. So these are patient factors that might cause the presence of dry eye. Next, environmental factors. Okay, so alam naman na natin to na ang Pilipinas ay madumi, pollution everywhere. Okay? Then, baka ikaw ay allergy tao. Allergic ka dyan dahil cutis porcelana ka or ikaw ay mayaman. Allergic ka sa mga napakarami, gas and everything. Then, humid ang ating panahon lagi. Di ba? Minsan hindi naman tirik ang araw pero alam mo yung pakiramdam na parang ang init-init. Then, or exposed ka sa mga artificial air condition, electric fan, wala kang nalalanghap na natural air. These are the environmental factors that might cause the presence of dry eye. Next, and also, syempre pagka matanda na, maraming medications na tinitake. Patient might be taking antihistamines, okay? Or yung mga antispasmodics, mga pills, diuretics, at iba't iba pang medications that we know dry eyes might be one of the side effects. So these are the medications. And another factor that may cause dry eye is the disease-related factors. So this will include samples, yung mga disorders, diseases of the ocular surface. So kung mayroong mga conjunctivitis, scleritis, lahat ng itis na affected ang ating ocular surface. Okay? So, ngayon, after ng long interview mo sa case history, sinabi niya lahat ng problema niya, nagkaroon ka ng idea ano yung possible cause, then, time for you to test for the lacrimal system functioning mechanism. Being an optometrist, we are not limited to only giving refraction to our patients. We have to include, this is included in our comprehensive examination, yung how to detect the presence of dry eye. Ito, one way is the so-called McMoney's Dry Eye Questionnaire. We are all aware sa paggamit ng computer ng internet. Available to, downloadable. Pwedeng gamitin ng optometrist. Now, this McMoney's Dry Eye Questionnaire, you will include this sa case history taking ng patient. You ask your patient to self-assess. Self-assessment ng patient. Sagutan niya itong mga tanong na ito. And these questions, i-download nyo, 12 questions lang naman. Ang mga questions dito is that if the patient is suffering from dry eye o kung ano man diseases. So, self-assessment ng patient. So, mabilis na yan. 12 questions lang, sinagot niya. From the answers of the patient, nalaman nyo, posible, baka nga dry eye ito. The next is, you perform the Schirmer's test. Paulit-ulit sa ating mga seminar, lagi natin pinopromote ang Schirmer's test. Available ang paper strips na to sa ating mga partner industry. Magkano lang naman to? Pero malaki ang benefit sa patient, di ba? So, Schirmer's test, paper strips na ginagamit for tier quantity. Gaano karami ang luha ng pasyente? Enough pa ba to moisten the ocular surface?
So this is being done for 5 minutes. Kailangan yung paper strips mababasa more than 10 millimeters para mo masabi na okay ba ang kanyang tear production. So this test, maging ano na tayo, lagi na natin habit, let us include this test. Anyway, sa totoo lang naman, sa isang optometric clinic, mas maraming geriatric patients sa pediatric patients. At magugulat ang pasyente nyo, kasi syempre yung pasyente natin magsasawa yan kung yung pupunta na lang mag-check up refraction. Pagpunta niya, may bago kayo para sa kanya, matutuwa siya. Diba? Ang ganda yung lagi tayong pinapraise nung patient natin, "Hi, Doc, bago yan ano yan?" And they are so curious about that. At pati ikaw, hindi ka rin naman mababagot paulit-ulit ang ginagawa natin. So, dalawa na ha, mag-download ka ng Macmonis Dry Eye Questionnaire, you perform the Schirmer's test, then you perform another test, your breakup time, kaya kailangan natin ng slit lamp. Very cheap naman na ngayon ng mga slit lamp, ang biomicroscope, so that we can perform the tear breakup time. So, dito naman, kung kanina doon sa Schirmer's test, we are using the paper strip, dito yung fluorescent strip. Available din yan sa ating mga industry partner. So, yung fluorescent strips, this is what sa ocular pharmacology. That is why sa 4-year graduate, we are encouraging you to take the DPA exam. Okay? So, i-apply natin ang fluorescent strips. We will be using the normal saline. Then, with the use of the slit lamp, titignan natin ano ba yung tear breakup time. This is for tear quality. Alam nyo yan, kailangan natin i-recall. Alam nyo yan, hindi lang, kulang lang sa practice. Pero once everyday pinapractice natin sa patient natin, we will be enjoying doing this. So, dito naman, dapat, ang result nito, ang normal results nito is that it should be more than 10 seconds. Makikita mo yung spots, yung tear breakup. Okay? So, 3 lang yan. Madali lang yan. Macmonis Dry Eye Questionnaire, the Schirmer's test, and the tear breakup time. So, after this, so since bumili ka rin naman na ng fluorescent strips, aside from performing the tear breakup time, pwede mong gamitin yung fluorescent strips to perform staining. Staining, lang ba? Pagka gumamit ka ng slit lamp, syempre, di ba, makikita mo, mag-fluoresce yan as green. Kapag ka may mga stains dyan, ibig sabihin, may areas na abnormals o pangit sa ating ocular surface. That this could be the result of having a dry eye syndrome. So, pwede nagkabak kung bakuna yung ating mga cornea kasi walang nagmo-moisten na tears. Okay? Then, are you familiar with the meibomian gland dysfunction? There are patients na kapag when you perform biomicroscopy, slit lamp examination, mapapansin mo, may mga parang, yung mga oil bumubukol-bukol dito. Ito yung meibomian gland dysfunction. Dahil ang meibomian gland ay dysfunction, hindi siya naka-function ng maayos, hindi siya nakapag-produce ng oil. Oil is one of the layers of our tear film. Kapag walang oil ang ating tear film, yung next layer, which is the aqueous humor, mabilis mag-evaporate. That's why we need the oil. So we have to take note of this. Now, how are we going to manage dry eye? Sinabi na ng pasyente, alam mo na yung cause, ginawa mo lahat ng test? Oo nga, proven. Sure, meron siyang dry eye. So ano yung ating mga recommendations, our management for our patient? So, first, eliminate the cause. Ano ang naging cause niya? Yung kanya bang patient factor, yung lifestyle ba niya? So, eliminate. Bawasan ang kanyang laging pagtitig. Or, yung bang environmental factors, so get away from the environmental factors. Or, yung medication, lapit ulit dun sa inyong, sa inyong family doctor, sabihin mo, Doc, nagkakaroon ko ng ganito side effect eh. Pwede ba natin itong mapalitan or ano kaya ang magaling dito? And also, eliminate yung mga diseases. So, we have to treat. Ano ba yung disease na ang side effect is dry eye? So, one management is
You tell honestly to your patient that we have to eliminate the cause. Next, tears replacement therapy. Okay. Ano yung tear replacement therapy? Available, we are familiar with this. Diba? Familiar tayo sa ating mga ocular lubricants. Meron yan ang ating mga industry partner. Dito, papasok dito, no? Are we prescribing? Siyempre, hindi pa kasama yun sa batas natin to prescribe. But, as an optometrist, licensed optometrist, we may recommend to our patient. Available nga siya sa market, binibili nga siya, ikaw pa na doktor, hindi mo man lang ba masasabi na ang purpose ng ocular lubricants, di ba? This is a replacement kung ano man yung tears na nawala. Ngayon, itong mga tear replacement therapy, the available ocular lubricants in the market, maraming forms yan. Una-muna, ano ba yung ocular lubricants? Solutions specifically formulated to moisten the eyes, kulang nga kasi ng tears, kulang ng tear production. To relieve dry eye symptoms, kapag ka nagpata, marirelieve. If not, eliminate, at least relieve the dry eye symptoms. So may dosage form yan. Common form is the liquid form of the ocular lubricants. So commonly, we have the solutions available in the market. Napakaraming brand yan. An example is the Systane Ultra. Meron din suits of PNL at marami pang iba. Then, suspensions, powder for reconstitutions, and solutions to gel forming. Pero commonly, sa ocular lubricants, in the form of solutions siya. The usual eye drops. Okay. Another form is the semi-solid. I don't know kung may gumagamit nito. Ito yung mga ointments. Alam naman natin, di ba, sa two forms, yung ointment, mas nagtatagal siya kung saan mo siya ilalagay. Compare sa watery drops. Kasi ang watery drops, pwede mag-exit ka agad. Unlike ointment, it will stay on the surface kung saan mo siya ilagay. So yung mga ointments, usually, it is being applied over time. Kasi greasy siya eh. So, yan. May mga available din na ointment at saka yung mga gels, yung mga gel drops. Ang maganda kasi sa semi-solid ointment at saka gels, they stay longer sa area. So, mas matagal na namumoisten nila, mas matagal na nare-relieve nila yung mga dry eye symptoms. Next. Or, kung ayaw naman ng ocular lubricants, diba? Kasi may tao, may pasyente na, marami tayong alternative, may mga pasyente, ay, ayoko po niya, nagpapata. Let us recommend natural supplements. Nutrition is important, nasa researches yan, na hindi lang ocular lubricants yung pwede to relieve dry eye. We also have, yung pinakain natin, we may recommend omega. Actually, one of the researchers of the CEU College of Optometry na nakagraduate ng mga estudyante is nag-research sila about the omega fish oil. Ni-research nila to, ang mga subjects nila is mga CEU employees na elderly. And they found out talaga na yung fish oil, or kung ayaw mo ng fish oil, kumain ka lang ng fish rich in omega every day, at least it will relieve your dry eye symptoms. Let us recommend this to our patient. And visual hygiene. Visual hygiene will include recommending the patient the number of glasses of water per day. Visual hygiene, how to take care of the eyes. Yung mga nilalagay na makeup, kailangan maghilamos, no? And, of course, are you familiar with the 20-20-20 rule? Diba? Yun, lagi na namin naririnig sa mga estudyante namin, 20-20 rule. We are recommending our patients for every 20 minutes nakatitig sa iPad, iPhone, laptop. For every 20 minutes na nakatitig, tingin sa 20 feet, kaya second 20 for 20 seconds. For the eyes to relax. Kaya 20, 20, 20. This is one of the visual hygiene. Okay. So the following are my references regarding my talk. If you have any questions, and thank you for listening.